Okay, good day. I'm Engineer Roland Kenneth Corpus. So this is the lesson number 7 or the thermal stress and thermal strain of the mechanics of deformable body. So pag-aaralan natin ngayon, what is thermal stress and what is thermal strain. So yan ano. So lesson objective to define the thermal stress, define the thermal strain and confidently solve in thermal stresses. Okay, so this is an only a introduction video. So meron tayong next ay, ang susunod na video natin dito ay yung ating mga sample problem. So, hiniwalay natin yung introduction kasi nga ay kailangan nating maintindihan ano ba ang nangyayari dito sa ating ano no sa ating material kapag meron tayong thermal stress and thermal strain. Ano ba siya? Okay? So, and then magkaroon tayo ng analyzation during sa mga sample problem and then sa mga discussion natin, ano ba yung nagiging effect nito sa structure yung ating thermal stress. Ano? Okay. So, let's read. So, thermal stress and thermal strain. So, when material temperature changes, so kapag daw yung ating material ay nag-undergo sa temperature changes, so for example, ay biglang uminit or mainit yung panahon. So, initially yung ating body ay meron tayong original length. So, sabihin meron tayo ditong temperature at a certain temperature kung saan meron tayong original length yung ating material. So, pag nagkaroon tayo ng undergo ng changes, may mangyayari sa material. Kapag tayo ay uminit, lumamig, so magkakaroon tayo ng tinatawag na thermal changes. So, ano ba yung nangyayari sa kanya? Two related effects can occur. It wants to change length, yun yung tinatawag nating thermal strain, and if it's constrained, it develops internal force or tinatawag nating internal thermal stress. Again, so ano ba yung isabihin ng dalawang yon? Okay? So, ang ibig sabihin ng dalawang yun, meron tayong material, kapag nag-undergo tayo sa thermal changes, so for example, uminit, kapag uminit, lumalaki yung nag-elongate yung ating material, kapag lumalamig, nag-shrink yung ating material. It is because yung properties ng ating material, yung mga electrons natin, kapag mainit, nagkakaroon ng excitement, nagkakaroon ng high energy. So pag may high energy yung ating mga atoms, yung mga electrons, naghihiwa-hiwalay sila. Naghihiwa-hiwalay yung kanilang mga particles. So ang tendency, magkaroon tayo ng expansion. So otherwise, pag malamig naman, nagkakaroon tayo ng less energy, so nagdidikit-dikit yung mga atoms natin. So kapag nagdikit-dikit yung mga atoms natin, ay nagsishrink yung ating mga material. So yun yung nangyayari. So for example, meron tayo ditong material. Okay? So mainit. So tumaas ang tindi ng init pag summer. Uy, naghapon, ano? Ayan, mga magdang tanghali na. Ayan na, napakainit. So ano daw yung gusto ng material dito? Kapag meron tayong red ano para talagang mainit. So yun yung ating ayan, so mainit ano pag may araw, syempre may mainit. Ano gusto ng material? So yung material ay gusto niyang mag-expand dahil mainit, sabi natin yung mga atom niyan ay nagkakaroon ng high energy. So naghihiwa-hiwalay yung mga atom, nag-expand ngayon yung ating material. So yan yung tinatawag nating thermal strain. So, malaya. Ano? Malayang mag-elongate. So, yung material gusto niyang mag-elongate and malaya siyang nakakapag-elongate. Gusto ng material mag-shrink, malaya siya makapag-shrink. So, yan yung tinatawag nating thermal strain. Okay? So, kapag malaya yung object gawin yung gusto niya, sa thermal changes, gusto niyang mag-elongate, malaya siya, nag-elongate siya, gusto niyang mag-shrink, nag-shrink siya, malaya siya. So, that is thermal strain. So, paano naman kapag thermal stress? So, ang thermal stress, meron ng pumipigil sa ating material. So, for example, meron tayo ditong uh, wall. So, meron na siyang wall, ano? So, yung wall na yan, let's say that is wall is rigid, hindi siya pwedeng ma-deform. So, ngayon, kapag nag-undergo tayo sa thermal changes dyan, gusto ng material mag-elongate. Tama ba? Yes, gusto niya. Kasi yun yung properties ng material niya eh. Yung mga atom nag-expand, naghihiwa-hiwalay. So gusto niya ngayong mag-expand. Kaso may problema. Pinipigilan siya ng wall. So sabi ng wall, uy, hindi ka pwedeng mag-expand.
So ngayon naiinis, nai-stress ngayon sa ating material. So ngayon doon pumapasok ngayon yung ating tinatawag na thermal stress. Kasi gustong magkaroon ng deformation nitong ating material. Or let's say steel, gusto niyang mag-expand. Kaso ang problema, pinipigilan siya ni wall. So nagkakaroon tayo ng reaction. Okay? So yan yung tinatawag nating thermal stress. Nagkakaroon ng compression or tension stress dun sa ating material kasi pinipigilan may pumipigil dun sa material para siya mag-elongate. So may pumipigil sa kanya. So parang tayo. So mga tayo, no? Kapag tayo pinipigilan sa gusto natin, na-stress tayo. So same as at material, ano? So that is the thermal stress. Okay? So sana naintindihan natin. Okay? So let's review our principle or our concept. So thermal strain, how much material wants to stretch or shrink when its temperature changes relative to its original. So sabihin yung thermal strain, gusto niyang mag-expand and nagagawa niya yung gusto niya. They are free. And kapag thermal stress naman tayo, the internal push or pull inside the material when it's prevented from freely expanding or contracting. So hindi na free yung ating material, so ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na thermal stress. So again, pag free yung object, thermal strain. Kapag meron tayong hindi na free or meron na tayong restraint, so ibig sabihin ng restraint ay meron na pumipigil sa kanya. Okay? Restrained na yung kanyang movement. So yan yung tinatawag natin na restrained. So okay, so yun. Yun yung idea. So let's watch this. Ito yung pinaka-summary natin. A metal rod always. Okay, so yun, ano? So sana naitandaan natin. So sabi dito, ang idea natin ay kapag thermal strain, just deformation. So meron tayong, so thermal strain, ano yung ang ating ano dito, yung ating object ay free, yung ating object. So meron tayong word na free. So meron tayong deformation. So meron tayong deformation, wala tayong stress. So kapag meron tayong thermal stress, meron tayong word na restrained. So sabihin, may pumipigil or makikita natin wala tayong gap, wala tayong attach yung ating material dun sa wall natin. Okay? So wala tayong deformation, zero deformation tayo and meron tayong stress. So baliktad tayo sa thermal stress, sa strain. Sa thermal strain meron deformation, walang stress. Sa thermal stress meron tayong stress, wala tayong deformation. Okay? So yun siya. Then, lastly, meron tayong tinatawag na partial thermal stress. Okay? Partial thermal stress. Sir, ano naman yan? Ano yung partial na yan? Okay? So, from the word partial, sabihin, hindi siya totally thermal stress. Hindi rin sa totally thermal strain. Partial sa dalawa. So, paano nangyayari yan? So, let's have an example. So, meron tayo ditong wall and then meron tayo ditong material. So, let's say meron tayong material na bakal. So, ibang kulay, ano? So, may bakal tayo dito. And then, meron tayong another wall sa kabilang dulo. Okay? So, meron ng kabilang wall, ano? Ayan. So, meron na tayong tinatawag na gap. So, yung gap na yan, ayan. So, may gap tayo. So, sabihin,
freely ba yung object na mag-expand? Kunyari, nagkaroon tayo ng tanong ko dito, no? Paano pag gusto niyang may uminit, ano? So, yan, mainit yung panahon. Gusto niya ngayong mag-expand. Ayan. So, free ba yung object natin? Yes. Free yung object natin mag-expand. And no. Bakit, sir, na yes and no yung answer natin? So, yes, pwede siyang mag-expand. No, for a certain period of time. Hindi siya freely at all the time. So, meron lang tayong certain temperature kung saan freely lang tayong mag-expand. So, for example, tumaas yung ating temperature, nasa ganyan na siya dito. Okay? So, maganda siya dyan. And nag-increase pa yung temperature. Gusto nyo pang mag-expand pa ngayon. Mas mag-expand pa. Pinipigilan na siya ngayon ng wall. So, ngayon, nagkakaroon na tayo ngayon dito ng stresses. Kasi nga, pinipigilan na siya. Kaya yes and no. Kaya tawag sa kanya ay partial thermal stress. Kasi freely yung object na mag-expand at a certain period of time or a certain temperature. So kapag na-reach niya na yung, pag na-touch niya na yung wall, so kapag nag-increase pa yung temperature, meron na siyang thermal stress. So meron ba thermal stress? Yes and no din. Kasi kapag nandito pa yung stress, yung strain natin, so for example, gumalaw yung ating member dito, ayan, nag-expand siya. Wala pang thermal stress yan. Kasi hindi pa siya umaabot dun sa ating boundary. So for example, ganito, no? Hindi ka pwedeng lumagpas dito. So may ano tayo, may bouncer tayo dito, no? Ayan. So si bouncer natin na wall, so hinahayaan ka lang gawin yung gusto mo, mag-expand ka lang freely. Pero hanggang dito ka lang. Okay? Mag-expand ka lang dyan sa area na yan. Hanggang dito ka lang. Pero kapag gusto mo na lumagpas sa akin, kaysa bouncer, aba, pipigilan ka na niya. Okay? So, diyan ka na may stress. So, yan yung tinatawag natin na partial thermal stress. So, hanggang diyan ka lang. Hindi kita papakialaman, wala kang stress diyan. Basta wag mo akong sasalatin. Ayan. So, kapag nag-expand na siya at umabot na siya sa wall, ay stress na siya diyan. Okay? So, yung bouncer natin ay i-stressin na siya. Hoy, hanggang diyan ka lang. Hindi ka na pwede dito, boy. Diyan ka na lang. Okay? So, yan yung ating partial thermal stress. Okay? So, the formula, so ito, so mga keyword natin ay pre and restrained. Kahit pa may mga computation tayo dyan, ay dapat alam natin yung ano yung mga condition natin. Okay? So, kapag pre, so meron tayong word na pre, so meron tayong thermal strain. Kapag thermal strain, purely deformation, no stress. So, okay, kapag meron tayong constrained or restrained, purely stresses, no deformation. Okay, so thermal stress yon. Okay? So, ang formula natin for thermal strain is deformation is equal to thermal expansion multiplied by length multiplied by thermal changes. So, that is alat. Okay? And then, for ano naman, thermal stresses, so, sabi natin ay galing ito sa deformation natin. So, thermal stress, wala tayong deformation. So, therefore, ang total deformation natin is equal to 0. So, ano ba yung nangyaring changes sa atin dito? So, magkakaroon tayo ng thermal changes, ano? So, magkakaroon tayo ng thermal changes, pero ang gagawin ng ating mga restriction or ng ating mga wall, so basta mayroon tayong restriction ay i-compress tayo. So, ito ay pwedeng positive and negative. Deformation ni temperature. So, plus minus deformation ni axial. Okay? So, ano yung formula niyan? So, that is equal to positive, negative alat. Then, positive, negative PL over AE. So, sabi natin, multiply both side by L, makakancel na yung length, divide both side by L, so makakancel na yung length. So, meron tayong 0 is equal to ayan. Then, plus minus P over AE. So, alam naman natin na P over A is equal to stress, ano? So, sabi natin, stress is equals to force over area, ano? So, yun. So, therefore, meron tayong stress over E. So, lipat natin sa kabila. Stress over E is equal to thermal expansion and thermal changes. So, therefore, thermal stress is equal to E
Ayan, e at, ano, o tae. Ayan. So, yan yung ating formula. So, kailan to ginagamit? Kapag meron lang tayong one existing material. Okay? So, ginagamit lang natin to kapag meron lang tayong one existing material. Kapag wala na, so syempre, summation of deformation na tayo. Okay? So, that's it. And that is the introduction of the video. Medyo mahaba siya kasi kailangan nating i-explain mabuti ano ba yung pinagkaiba ng thermal and thermal strain, ano? Thermal stress and thermal strain. So, thank you and stay tuned for the another video or for the sample problem number 1.